tayo sa Ginoo. We are enjoying the love of God sa pag-worship sa Ginoo. We are enjoying to receive the blessing of God kung magdayon taga siya. Kung karon na kabutado mga igsuon, ato ang tukion kung when do you believe? Kung ano sa bata magtuo? Haya na bata mo tuo kung nadaghan panalangin? Haya na bata mo tuo kung may mga lisod na sitwasyon sa to ang kinabuhi na itong ma-encounter? O haya na bata mo tuo kung maka-receive ka sa panalangin sa Ginoo? So, dili po makasulti kung sino ang tubag. Kamura mismo ang maka-assess anak. Kung kano sa ang magtuo. Pero I believe na karon nakatak na nakabuntagon ang Ginoo mag-bless ato ang tanan. And I believe that God working on this time kanina palimot, and I believe na matandog ato ang kasikaso at punaw na I believe na kitang tanan makareceive sa panalangin sa Ginoo. So, di ba last time, isgutan ko ni Pastor Norbin about siya sa usaon nato pagpaminaw sa ato ang pulong sa Ginoo. Kaya sa nato daghan kayo ta mga negatibo na mga tingog na ato ang madunggan. Di ba, katagamantian, nasa power button na i-on mo ang authority na pag-receive sa pulong sa Ginoo, naamo kay authority sa pag-mute sa mga negatibo na mga istorya sa mga tao. Di ba sa pag-TV, hinahanglan, usahin kay, di ba, kung magtanaw ang TV, kung wala'y tingog, kung saan, di ba, di kita kasabot. Mabuna siya, hinahanglan nato i-mute ang mga butang na dili kabubuton sa Ginoo. So receive ng yun sa panalangin sa Ginoo, iyon ang authority na gihatag sa Ginoo. So, next, bago po na kagamin natin. So, ato ang text karang kabutanan is makita siya sa Marcos chapter 11, verse 23 to 24. So, kinsa itong nagdalang Bible, palihog na lang kong update para kitang tanan makabasa o nato ang pero naon ko diri sa TV. Naingon siya diri ko? Verse 23 nagingon siya, ultimati kini makahimo kamo sa pagsugod ining butanga, bugdura maasa o mait sa ngadto sa dagat, kung kamo walay pagduwa-duwa sa sulod sa kasing-kasing ug nagtuo nga mahimo inyong gisulti may himo gayud kini. Verse 24, tungod diin ingon ko kamo nga bisan unsa inyong pangayoon diha sa pag-ampo tuuhi o udawat ninyo kini og maayo gayud kini. So karon na kabutagon nagtuo ko nakitang tanan maka-receive sa panalangin sa Ginoo. So before ta mag-start sa ato ang topic for this morning, mag-ampo sa ta ang gihangyo ang tanan sa pagtubo sa atong ulo para sa ato ang opening prayer. So let us pray, Ginoong Diyos na labing damanan, salamat Lord God sa iyong pagkamayo kanunay sa mga kinabuhi. Even Lord God sa pag-share sa mga pulong, gamitan mo Lord God na paghatag Lord God sa mensahe mo Lord God na proper way Lord God. Ikaw kanunay maghatag with heavy knowledge and wisdom Lord God sa pagsabot sa mga katawan Lord God. Walagi mga buhat Lord God, ang malagi nang ideklara Lord God, ang tagaugan Lord God, ang karoon na kabuntagon. In Jesus' name we pray. Amen. So, dili pa lang makita mga kaigsuunan, naingon na siya diri na tungod iniingon kung kamo bisan kung sa inyong pangayon diya sa patampo tuuhin ini. Di ba pagtuo, it requires faith. Kaya kung wala kayong faith, diya sa Ginoo, wala ka, dili ka makareceive kung siyang panalangin. Ilisan kayo magtuo mga kaigsuunan, dili nyo makita. Di ba? Ang mga tao manggod karon kay gusto nila kung makita nila, haya sila matuo. Kaya ang mata ko sa kanato, gusto sila evidence na rinso. Gusto sila naana na rinso. Gusto nila na ang panalangin ihatag na lang sa ilahan. So ngayon nakabuntagon igsoon, kinahanglan nato imunda pagin nato ang pagtuod sa Ginoo pamaagi sa pag-worship, bisan di nato siya makita, sa pagsimba sa iya, bisan sa kaliwala sa mga sitwasyon nato ang encounter sa ato ang kinabuhi. So tuloy pagin nato ni mga kaigsuonan. So, ang ato ang topic karon na kabutagon is the eyes of faith. Di ba? Dahil ang pamaagi sa pagtuo. Ang uban diri kay ituo na ay masulbad na ang problema sa sulod sa panimalay. Ang uban diri na maayo ang ilang mga kaigsuonan sa mga sakit. O ang uban nato diri
nagtuo na makadawat yun o grasya o pulong na karon ng kapagtagon. So mo ni siya atong isgutan karon is the eyes of faith. Nalang tayo unong kabuok, atagi lang ko niyo o gamay lang na panahon sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. So ang una, I believe. So di ba sa salida sa TVK na I believe na mga, di ba sa mga bata, di ba kung sa politiko po, sa politiko po, ang mga ginikanan, grabe kayo kabisi na, kinsa ka itong butaran ba? Kinsa ka na mga leader ako ang butaran? Di ba ganon nagdaog man si Duterte, itong nagtuong mata siya, nagtuong siya capacity. Ganon nagdaog man ang ato ang mga politiko, itong kay kita mismo nagtuo sila na sila capacity na muli sa ato ang nasod. Sumawa na siya mga ikaigsunan atong i-relate sa ato ang spiritual na aspeto sa mga kinahanglan magtuo ta mismo sa ato ang kaugalingon. Tuo man ganita sa ubang tao, how much more sa imong kaugalingon. Di ba kung dili ka magtuo sa imong kaugalingon, lack ka o saman paghigugma sa Ginoo. Kaya ang paghigugma sa Ginoo equals faith. Di ba? Halos sa mga Bible characters si David, di ba napiling niya si Goliath ay tungkol kay na naman, nagtuungan siya sa, lumigot siya sa Ginoo. Napiling niya si Goliath, bisan kung sa kalako na si Goliath, gamay kay siyang tao, pero gigamit man siya sa Ginoo. Mapiling din siya. Kung bisan, kung sa na mga sitwasyon sa mga kinabuhi, mga kaigsunan, wala ko kagulo. Kasi ang Ginoo rin nakabaloan na, na may mga problema sa sulod sa panimalay, na may problema sa sulod sa eskwelahan, problema sa kasing-kasing, problema sa pinansyal, ang Ginoo na makabaluan na. So kung sa inyong buhaton, mga kaigsunan, tuo. Di ba ang pagtuo, kay usahan siya ka instrumento aron, saman, kita mas malalong atong relasyon ka sa Ginoo. Dili naging siya sa So, mabasa na ito siya sa Marcos 11, verse 24. Tungkol ini, imon kung kamo nga bisan unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-angkop, tuuhi, madawat ninyong kini o maninyo din. So, gideklara na ng daan sa Ginoo na atuan ang madawat. Di ba? Madawatan na nato. Unsa man nato ang buhaton is i-declare nato na ato ang madawatan. Ato ang i-allow na ato ang kagalingon na i-receive na ato ang panalangin sa Ginoo. Kaya usahay man kung mga kaigsunan, kita mismo dili anda mag-receive sa panalangin sa Ginoo. Di ba? Dili taat na usahay. Bisan unsa na mga kapangayon, usahay gali sa ato ang kinabuhin kay dili taat daw, dili ta kabalo kung saan ato pag-akit. For example, ang kwarta. Kung makarelease sa purpose dire, daw kinsa man ala sa na purpose dire. Di ba? Kung makarelease sa purpose na kwarta, di ba ang mga ginikanan o gagpapa, mangita din na sila pamaagi kung saan nila paggamit anak sa matarong. Nakuya ba ng mga ginikanan na ang kwarta gamiton mo nila sa dili matarong. So naala si mo decision. So decision na nimo na willing ka na mo andam sa pagdayi o pagdawat sa grasya sa Ginoo. So mo niya mo ng pangayon niya sa pag-angko. It requires saman prayer. Wala siya nimo na paon lang. Di ba? Ang pag-pray mga kaigsunan, ikaw muduol sa Ginoo. Ang pag-worship mga kaigsunan, ang Ginoo na mismo ang muduol sa mga kinagdahing magkasiyahan. So kinahanglan kita mismo ang magduol sa Ginoo. Di ba kung ako po sa ako na-enroll ko last time sa ako second sem. Di ba? Grabe ang pag-ampo dira sa Ginoo kay wala gyud. Pero tungod sa ako ang pagtuo, naging mga tao na gigamit sa Ginoo. So adto ko dito sa mga tao na dali matuulan na naghatag og solicitation, nakita may trabaho nilang Norben, nilang Binjan, sa Bagwan, ato nilang Lola Bibi, na Mintan, ng Kwan og Kahoy. Kay tungod kay nagtuo ko na maghatag og opportunity ang Ginoo sa kuha. Dili lang kita mag-receive dalitso. Ang Ginoo mismo ang maghatag og opportunity, dili kwarta dalitso. Opportunity igsuon. Kung opportunity na igsuon, kinahanglan nimo i-grab. Kaya ang dali mawala
igsuon rin sa kalibutan ng opportunity, ang time, dili na gina siya mabalik. Pero kung i-grab na nimo igsuon na opportunity, ma-bless ka, mahatagan ka o giya sa Ginoo o mas labaw na, mas mulalong yung relasyon ka sa Ginoo. So, ano siya mga kaigsuonan? Mga siya ang una sa the eyes of faith na ito ang topic karoon na kabutado. So, naingon siya there, when do you believe? So, muna itong una na itong i-disputan. Naiusa ka pumunta na, when do you believe? Kung sa itong mga ginikanan, labi na karoon, daghan kayo o problema sa sulod sa panimalay, financial, relasyon sa mga ginikanan, relasyon sa mga anak, o relasyon po sa mga kaigsuunan. So, kinahanglan nato na ang ato ang pagtuo, kinahanglan nato i-apply sa sulod sa ato ang kinabuhi. Kaya pag once kung pilit niyo ma-apply mga igsuon, na ay kulang sa imuha. So, mga nang itubag na ganina, kamura mo mismo kung makatubag ka na kay, hindi man ako maka-assess yung makulit, kabalan ko na ginawa na. And then, sunod is, when do you believe? Before it comes to pass, the real faith, I believe when I see it. Di ba? Atong isgutan ganina, haya lang mo tuo ang tao pag once kung makita niya. Yung humanistic nature ng mga tao kay selfish yun. Gusto sila kaugalingon na sila'y desire na makuha nila sa labi mga negatibo na mga tawag na pag dawat or dagan mga negatibo sa ito. Unang na ito kay pag tuo is kinahanglan na tuo decision sa tuwang kinabuhi. So I believe that kita tanan karon kay gidesisyon na nato mo simba, and I believe na willingness ka natay kasing-kasing na mapasalamaton every week pamaagi ang pagsimba karon nga kabutago. So kinahanglan nato na yun sabi, I believe in when I see it is nothing more than skepticism fueled by doubt. Kung inana, mo na siya kusang gasolina na mahatagan ka o pagduwa-duwa kabalaka. Pag once ko, imuhang ginauna na, tanawon mo mismo una ang panalangin, haya ka mo tuo. So, kinahanglan nato na i-distinguish nato sa matag usa na ang pagtuo is required sa man. One una ang kabalaka. Kaya usang mo na usang indication, makabalo ang kaaway, na ang tao kulang ang pagtuo, kay sige balaka. Ang mga ginikanan, wala na po tayo bugas. Pag ang mama mo yun, wala na po bugas. Ang papa, makita na po bugas, mabalaka na po. Kung saan nanon na po sunod adlaw. Pag ang estudyante, mawala ng allowance. Isa man, makita na po sila pamagi, mabalaka na po sila. Pero, wala man dito kabalo ang pagduwa-duwa ng indication naman dahil sa lack of faith. Kaya wala na nimo isentro ang Ginoo sa imong kinabuhi, mga kaigsuonan. Pero, kabantay mo, sa circle, kung ang Ginoo naa sa gawas, tapos imuhang desire sa imong kaugalingon nasa sulod, unsa man siya, dili siya balanse. Ang pagtulog ana is, unsa man, hiwi ang pagtulog. Pag once kung wala isentro nimo ang Ginoo, wala nang i-focus. Pero ang Ginoo nasa sulod sa imong kinabuhi, isentro nimo sa imong pag-eskwela, sa sulod sa panimalay, sa imong mga problema, kung sa imong mga sa imong kinabuhi na lisod. Kung magtuyok na siya, mga kaigsunan, makita diyan po nimo ang Ginoo. Huwag yan po na igsuon, kinahanglan nato na atay focus lang sa Ginoo. Dili ba yan lisod paglakaw kung naay Ginoo? Lisod tayo mga igsuon kung ang imuhang paglakaw is imuha lang kaugalingong desire. Laki ka o pagtuo. Usahay ko sa itong kinabuhi, nag-focus na lang ka sa imuhang trabaho, nag-focus na lang ka sa imuhang pamilya, wala na ka nag-focus sa Ginoo. Kinahanglan na ito, balansi hud. Kaya kabantay mo, pag once kung ang ligid, manubra o hangin, isa man siya, mabuto. Di ba? Mabuto. Kaya tungod kay mas didaghan man ang hangin. Pag once mo nagtigil, kulang og hangin, unsa man ang hitabo? Flat. Unsa yung dagat, dili siya balance. Mo ko na makaigsuon, kinahanglan nato, sundan nato ato ang kinabuhi sa saktong pamaagi dira sa Ginoo. Kaya kung naman good kay ato ang pagsulod kay basta-basta lang,
sige, ikaw na bahala. Di ba, wala ikaw galing desisyon. Sige na kamay mo, agad na lang kasauban. Sige, ikaw na lang bahala. Kung mag-libre mo ng mga kauban, sana lang ang makaya niyo mo, marang buto ko So, marang lang of decision. Ang pagtuo igsoon, it requires decision. Decision yun, kinahanglan na to, decision na pag-once mo mutuod sa Ginoo. So, ngayon sa Jesus took the authority over the devil, over his situation, by speaking the word that was you need to do when you need a supernatural breakthrough, whatever you believe for in God's word, you have answered and speak out. You need to speak. Kaya usay naman doon kamatay mo sa ama. Di ba usay na di kita kasabot, may tungod, di man sila na ito madugkan. Muna siya, so kinahanglan di kita mag-amang-amang dra sa Ginoo. Kung ihatagan ka o kanang baba sa Ginoo, gamitan na siya sa in a good way. Kung ihatagan mo ka o kanang authority na mag-istorya sa pulong, gamitan na siya igsoon. Usako na siya kamamaagi aron mas mulalong ang relasyon sa Ginoo. The more you do, the more you will be able to say the complete confidence. So, wala ko dire kung wala ko ihatagan ng confidence sa Ginoo. Ako ang confidence mga kaigsuunan na sa Ginoo, wala sa tao. Masaya naman doon, magbase ka sa tao. Okay na ba niya ako ang isuot? Okay na ba niya ako ang istorya? So, nag-base ka sa confidence sa tao, wala sa Ginoo. Bisan, unsa kaigsuon, kung nakay kakulangon, bisan sa mga problema, bisan sa mga naakay, yun na muna ng mga negatibo, pero kung nagsalig ka sa Ginoo, hatagan ka niya confidence mga kaigsuunan. Confidence na mag-declare sa iyang panalangin, confidence na mutuo sa iyang, confidence po na andam na mudahig sa iya. So I hope na inanat ang mga kaigsuunan. Wala ko na padumong-dumong, pero ako lang yung giwan is to remind us, to encourage us sa pamaagi sa pulong sa Ginoo. And then next, atong isgutan is I will. Kung I will, sa manang pasawag, kinasing-kasing niyo pagbuhat. Ang tao, kung dilit kasing-kasing niyang pagbuhat, kung sa manang pasawag anak, na siya'y self-interest. Self-interest anak na tao. Interest sa mga butang na ganang iyang kitabangan. Pero kung I will help you, I will believe. Dira sa Ginoo, kinasing-kasing niyong pagtuo dira sa Ginoo. Sa mga nagsuon, bisan, wala ka nagdahong sa imuhang feedback sa imuhang, kinasing-kasing niya po ni mo imuhang pagtrabaho na siya. Sumama na siya mga kaigsunan. Kinahanglan nato, kinasing-kasing ang pagdahig, pagsimba dara sa Ginoo. So na yun siya dire, kung andam ka mong magsinugdanon, makakaon ka mo sa mga maayong abot sa yuta. Di ba sa ato ang mga papa dire, kung sa basakan, di ba dili sila magtanong pag wala pa ng tortol, wala pa ng plansa, wala pa ng hanay ang basakan. Kaya pag once magtanong ka, ma-figure din mo abot. Pero na yun siya dito, kinahanglan andam ka mo na masinugdanon o makakaon ka mo sa mga maayong abot sa yuta. Kung andam mo mga kaigsunan, kung andam ang mga ato ang ginikanan sa pagtanong sa ato ang basakan, or andam atong pagalingon sa pag-receive sa panalangin sa Ginoo, sa mga gingon diri, makabuot ninyo ang maayong yuta. Sa mga pasabot sa maayong yuta, daghan panalangin mga kaigsuon ang ato ang madawatan. Dili lang financial, dili lang spiritual, kundi tibuok aspeto sa ato ang kinabuhi ato ang madawatan. So kana mga igsoon, kinahanglan nato i-remind sa ato pagalingon na ang pag-ampo o ang pagsimba o pagtuwa sa Ginoo is it requires saman willingness, kasing-kasing na muduol sa Ginoo. So na yun siya, believing is believing is only the beginning. So ang pagtuo is sinugdanan lang na siya mga kaigsuunan. So masabot, kung sinugdanan, naapa siya musunod. Proseso siya. Proseso ang dahil proseso ang pagtuod sa Ginoo. Kaya kung dili na siya proseso ng igsuon, basta-basta lang, kung ikaw for example, ang pag-eskwela sa estudyante, kung basta-basta lang, kung saan ang mahitabo, basta-basta lang kung kabot.
basta-basta lang mo niyang grado, or sa itong mga ginikanan. Kung basta-basta lang mo na ito ang pagpalangga sa itong mga anak, kung sa itong mahitabo, dahil siya potential na magbugoy, mapadulong siya sa mga barkada na hindi makapaamaayos siya. So, wala pa lang igsoon, kinahanglan nato, mabalaan na ang pagtuo is sinuglanan lang. Di ba, ang Kristo lang dili lang kita udawat ng Kristo, kung dili mahimo po tao, sama, reflection sa Ginoo. Kaya mo muna ang purpose nato, to worship Him, o to believe Him, o to love Him sa ito ang tibukas ko sa ito ang kinabuhi. So, nayon po siya dire, to get your supernatural breakthrough, you also need to make a decision. So, kinahanglan mo o desisyonan. And I believe na desisyonan nato na musimba karon, natay kasing-kasing na mudayon na sa Ginoo. E naingon siya diri o, kinahanglan nato, desisyonan hay nato madawatan ang breakthrough. So na breakthrough, kadaugan sa matag usa. So kita man tanan daog na. E una pa lang daan si Kristo na palansa sa krus, aron kita makadawat og kinabuhi walang katapusan. So mo pala sa daan, victorious na nato nadawatan isip usa ka anak sa Ginoo. So naingon siya diri, the second of faith I will. So this declaration will, you will in the line with your faith. So declaration. So ang pasagutan ng mga kaigsuonan is you need to declare na ang Ginoo magalihok sa sulod sa panimalay. I-declare ninyo mga kaigsuonan na ang Ginoo magapamuhat sa tuwang kinabuhi. Kaya pagbuhat sa hindi mo i-deklara, sa mga mahitabo. Di ba kung ang birthday, hindi mo ma-declare na birthday na niya karon, hindi kita ma-inform. So, muna sa tuwang kinabuhi mga kaigsuonan, kinahanglan nato i-declare every day, every minute, every time sa tuwang kinabuhi ng Ginoo mag-bless sa tuwang in different way. Kailangan kita, dahil ay tagnaw, dahil ay tag-purpose, dahil ay tag-pamaagi, dahil ay tag-patasan. So, dahil ang pamaagi sa pag-bless sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. So, kinahanglan ato ang andamon, ato ang kagalingon na willing ta na mo desisyon na mo dawat sa panalangin sa Ginoo. So, na yun siya, stand to break through every hindrance and win. So, baro, mga kaigsoon, kabalo po na ang uman diri, mga estudyante, medyo nalisodan na yun sa mga requirements, pero di baro, nakakumply. Na po yung mga ginikanan rin, bawat na kay sa utang, pero di pa dayon, nakita pa maagi aron makabayad. Na po yung diri na mga kaigsuonan na kulang sila pagtuo, pero naningkamot na bubasa sa pulong sa Ginoo. So, nimuda yung pagtuo sa Ginoo. So, mo na siya mga igsuonan, bisan sa mga barrier sa tuwang kinabuhi, kita mismo ang makakuha na. Kita mismo, kung desisyonan natin mo kuha ang hindrance sa imuang kinabuhi o sa imuang paglakaw dra sa Ginoo. Saman, makabaton ka o kadaugan. Kadaugan igsuon, marami man nga tatalipay. So, ang victory naghatag sa Ginoo, it requires saman decision making. Kaya kung dili mo desisyonan na andam ka, mudawat sa grasya, sa victory sa Ginoo, wala na gyapon. Kaya mismo ikaw, wala ka nagtuo. So, kinahanglan nato na it requires na faith. Faith, every decision na ito ang ginabuhat sa Ginoo. So, na yun mo dyan sa 2 Peter chapter 3, verse 9, He created us for fellowship with Him. So, muna siya ang usang ka-objective sa tao na mag-worship sa Ginoo. To honor God, to respect God, to love God. In every situation na itong encounter sa tuwang kinabuhi, kinahanglan nato siya i-fellowship. So, muna itong kita mo karon, nag-fellowship ka sa Ginoo. Okay naman tayo kung ikaw lang isa mag-fellowship sa Ginoo. Pero, masaya kayo, marang hindi siya healthy. Ikaw lang isa, masaya naman magdaghan mo. Kaysa time na magkalisod-lisod sa time na na ay mga problema sa mga kinabuhi, na ako'y pangayuan na panihog ko, i-pray ko sa akong sitwasyon karon. So magtinabanga, we are worship together. We are worshiping sa tuwang Ginoo kitang tanan. Dili lang ikaw isa. Eh dili man gusto ang Ginoo na ikaw lang isa. Kung dili, daghan ka, timumagod ako sa ka-purpose to multiply. So kinahanglan na masabtan na ang pag-worship sa Ginoo is usapon ka pamaagi aron kita mas malalumot ang relasyon sa Ginoo. God has your miracle on His mind. God has more than
you can imagine in store. So beyond your imagination, yun kung unsa ka maayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Dili nato masukod mga kaigsoon kung unsa ka maayo sa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung unsa na mga sitwasyon sa imong kinabuhi karon na ma-encounter, tuoy. I-declare na masulbad na siya pamaagi sa pulong sa Ginoo. Okay, He has your miracle on His mind. Dili maglihok ang Ginoo pag once ko. Dili pod ka problemado, dili pod ka weak. Kaya ang weakness kay isa na opportunity na Ginoo magapamuhat sa atong tanan. Pero duha na siya ka opportunity atong isgutan. It is either negative na opportunity ka na mapalayo sa Ginoo kay tungod kay dili nimo madala ang mga problema o opportunity na siya mga kaigsuonan na mas mudalog o muduol ka dahil sa Ginoo. So kinahanglan nato na ma-identify na opportunity. Kaya kinahanglan, usahay man doon kay sa ako ang kinabuhi is pag once kong i-bless ka sa Ginoo sa disod na sitwasyon, di ba ma-appreciate nato? Kaya nagtuon na ta na Ginoo nag-work, nagtrabaho. So nagtuon ta sa miracle. Miracle na gihatag sa Ginoo sa pag-aani sa atong faith diha sa iya. So kinahanglan nato na siya sa aton mga igsuonan. Kaya ang faith is usa ka pamaagi aron sa man ma-bless ka, magiyahad ka, o labaw sa tanan, ma-share nato yung pulong sa Ginoo. So number 3 is I take it. Imuha na, nakuha. Kung nakuha na nimo, so kung sa imong buhaton, di ba magpasalamat? Sa uban naman sa tao, karon is makuha lang ang ilang interest, malipay na sila. Without knowing na, unta, pasalamat na lang unta ihang isulti, pero wala. Sumuko na siya sa requirement sa eskwela na kung mga related ko ani, ako man ang leaders sa mga requirements sa school, usahay kay, makaingon na lang ko na, unta, pasalamat na lang unta ilang ihatag, pero approve lang. Medyo, okay siya, pero nahigit to, magpasalamat ka. Magpasalamat ka every blessing na gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Magpasalamat ka bisan sa imong sitwasyon karon wala ko kabalo. Kaya sana naman kay haya naman pasalamat ang tao kung grabe kayo tabless ang iyang kinabuhi. So, ingon siya dire na kinahanglan nato magpasalamat ta every na madawatan nato unsa man na problema ba or financial or panalangin ba kinahanglan nato na magpasalamat dira sa Ginoo. So naingon ko siya dire sa Mark chapter 11 verse 24, whatever you ask for in prayer, believe that you will have received it, and I will be yours. So kani pa lang, whatever you ask, kung sa ginapangayo dira sa kinahanglan imuha tuuhan, believe that you have received. So ato lang yung tuuhan na ato ang grasya sa ato ang kinabuhi. So kinahanglan nato so ato pa yung i-bulda, ato ang kagalingon, ato pa yung i-salong, ato ang kagalingon sa bulong sa Ginoo aron kita sa nga madawatan nato ang iyang grasya nato ang ihana sa ato ang kinabuhi. So naingon siya, if you believe and you have willing heart. So naingon pa lang siya, naa kay willingness na kasing-kasing. Now it's time to take your first action step with the third eye of faith. So ang third gani, I take it. So muna siya ang katulong mga kaigsunan. Naingon siya dito sa Mark 11 verse 24, tell us what when we pray we should expect to receive. But some Christians pray, believe, and kick back in their recliners waiting for the ministration to drop in their laps. So that's not what Jesus was telling to do. So muna pala siya mga kaigsunan, kinahanglan, dili lang ta dawat-dawat sa pagkagalingon. Di ba, kung makadawat na ginansya sa Ginoo, atong pangutangan ko sa pang kinabuhi na ginansya ba Ginoo sa tuwa. So kinahanglan nato, mga kaigsunan, feedback sa Ginoo, kinahanglan nato mapasalamaton dira sa iya. So nainan ko siya dali sa the Greek word of translated receive. Nainan siya dali sa Mark 11:24 is lambano. So muna siya ang Greek word sa receive, which means to take with the hand, lay hold of, or take in order to carry away. So
So, kana pa lang igsoon, grabe na kayo siya ka, sabutan mo sa tawag tanan, to take with hand. So, kung na to, i-receive na to sa pamahagi sa saman. Di ba sa tawag tanan kay pag-receive kay, di ba, kamot? So, kung dili ta andam, dili ta willing na mudawat sa panalangin sa Ginoo. So, wala lang imong pagtuo. So, ngayon ba siya, you can take faith because Jesus is offering it to you. And you use that faith to take those things you know are your according to His word. Kinahanglan magabasig yun na siyang pulo. Every time na imuhang makadawat ka panalangin sa Ginoo. So, for example, faith will heal your body. It will strengthen out your children. So, imong palangay dito, faith will heal your body. So, kung sa man imong mga balatian karon nga igsoon imong nabati, kung sa man ang mga problema karon, na ingon siya diri, this is the victory that overcometh the world, even our faith. So, victory na siya igsoon. Ang faith equals sa man, victory. Kinahanglan lang nato i-declare every time na kita makadawat sa grasya sa Ginoo. It will cause your finances to flourish. So, mga masawala na, imuha mga finances, mga ay tanan, wala na kayo problema sa kwarta. And then, faith will remove limitations and conquer anything the world can throw at you. Because this is the victory that overcome sa Ginoo. So, na yun siya remove your limitation. Masabi kita ang nagbutang of limitation sa tongko, galingon kay tungod sa tungko na dili ko magwali kay tungod kay, dili man ko worthy magwali sa mulong sa Ginoo. Pero, na ikaw mismo ang nagset of limitation na. Pero, dahil siya dito, faith will remove. Ang faith, usa ka pamaagi to remove your, limitations. Limitations aron, mahimo ka o unlimited diya sa Ginoo. Kaya nag-worship man ka o unlimited na Ginoo. Unlimited sa panalangin, unlimited sa paghigugma, labo sa tanan, unlimited sa forgiveness sa tuwang tanan. So, kani pa lang dating soul, grabe na kayo siya lahat ng reminder sa tuwang tanan. Pero ang sunod, din mo siya din, a righteous person will live by faith. Kung without faith, you are not living righteous anymore. Naingon siya din, righteous person will live by faith, pamaagi sa pagtuo. Kaya kung wala kayong pagtuo, hindi ka mag-worship sa Ginoo. Pag wala kayong pagtuo, hindi ka motuo na ang Ginoo mo bless sa mga kinabuhi. So, dali pa lang daan, makita siya sa Hebrews chapter 10, verse 38. Kung sunod, have faith in God constantly. Consistency, mga kaigsuon, dili seasonal. Sa toong lugar, it's a tropical country man sa Philippines, na siya 4 season sa toong diri sa Philippines. So, pero sa espektura ng kinabuhi, naingon siya din, have faith in God constantly. Kinahanglan consistent ka. Kinahanglan balansihon nimo ang imuhang kinabuhi na magkinabuhi sa Ginoo. Kabalo ko na, dili isod, mismo ako, nalisodan. Pero, pamaagi sa tabang sa Ginoo, usaman, mahimo na nimo siya constantly. Ikibutang na nimo sentro ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. O sunod, it is impossible to please God without faith. We cannot please God without faith anymore. Ito mo, kaya mo ka nagtuo. Pero, if you have faith, you can please God. You can worship God kung nagtuo ka. You are enjoying the love of God kung nagtuo ka. You are enjoying the blessing of God kung imong i-receive o nagtuo ka, imong i-declare mga kaigsunan. So, kinahanglan palang daan igsuon. It requires decision making. So, decision namin mo na i-declare, decision namin mo na tuuhan, wholehearted sa imong kinabuhi. Kaya mo pa na siya kung sa pamamaagi, you can please God sa mga kinabuhi. So, makapliss ka sa Ginoo, pamaagi sa toa, sa man, pagpagamit na siya. So, ang sunod na rin mga kaigsunan, as far as God is concerned, faith is not a la carte. So, when we talk about a la carte, kung inpukiri na aspeto sa buha, it is kung na siya, prepared sa plato. Prepared na siya, nanandito ang stars, na ng main dish, na ng side dish. So, ang tao magpunti, gusto na sila, dali-dali, instant. Gusto na ko blessing Lord, gusto na ko siya, gusto na ko rin, makawan ko rin, sila, pero sa man yung gibuhat, wala. Gusto lang mo, tama na kasi mo, istorya tama na kasi mo na, pero wala, di mo buhat. So, di mo siya rin, hinahanglan na ang pangalagat
sa Ginoo dili a la carte. Process ang pagtuod sa Ginoo, kinahanglan mo dahon mo ang weakness, kinahanglan imo imulda imong pagalingon sa pulong sa Ginoo. Kaya na yun siya, faith is not an a la carte situation. It all nothing. Wala, useless na yapon. Kung imang gusto ka instantly, dali-dali, wala sa proseso, isa man, dali na siya mawala. Instant man, instant mo na pagwala na. Pero kung proseso na igsuon, proseso mo ng pagkawala na. Okay, ang pamaagi sa mga proseso, di ba, kung magluto ka, di ba mga proseso aron makuha yung accurate na taste sa food. Sumapa na siya mga kaigsunan. Makuha nato ang accurate na pagtuod sa Ginoo, makuha nato ang ato ang vision sa Ginoo. It should be required process. You need to follow the process. Don't rush the process, mga kaigsunan. So na siya rin, why? Because we don't receive as He want us to without faith. And every receiving is extremely important to Him. After all, He went Jesus to the cross and take upon Himself the whole curse, every sickness, every disease, and all poverty and every other kind of defeat. So that we call be blessed. So kinahanglan nato every hard situation sa Panginoon, we need to declare na ang Ginoo magababuhatan sa tuwang kinabuhi. So kinahanglan na nato natay kasing-kasing na andam mudawat sa panalangin sa Ginoo. Ngayon siya, He paid the price of His own blood. So yan ang ibayaran. Ibayaran na niya, mga kaigsunan, to purchase our salvation, our deliverance, our healing, and our prosperity. He sacrificed His own Son to provide us with abundant life. So He sacrificed mismo yung pagaling mo na anak aron makareceive taong abundant life. And the only way for us to fully receive it is by faith. Kasi ito yung ingon, fully receive it by faith, pamaagi sa pagtuo. Kung wala kang pagtuo, dili mo fully ma-receive ang grasya, ang bumpa, o nagiya sa Diyos sa mong kinabuhi. So it should be required faith. Kinahanglan na to tuuhan, i-declare, o andam ta na mudawat sa panalangin da sa Ginoo. So, kana pa lang igsuon, i-remind ang patadaan. So anyway, can just leave it up to God, but they will miss out on a lot because that's not the way He designed things to work. So, hindi ginaya He designed things to work. So, ato ang ginabagay, medyo nagagdagan pa yan niya, tabi ng gamay ng ginapanahon. So, sunod rin, as one preacher says, we can live up to God what He has given up to us. And He give us the responsibility of receiving His blessing. So, responsibility na ito na to receive the blessing of God. Di ba, kahatagan na responsibilidad sa Ginoo na to receive, hindi magkuhan. Ang pasama itong responsibility, imo buhaton. Ang Ginoo buhaton ang opportunity aron makadawat ng blessing. So, saman, responsibilidad nato ng mga Kristiyano, saman, atong i-declare, atong tuuhan na panalangin sa Ginoo ato ang padawatan. When you see a promise in the Word, don't hesitate, content for your spiritual breakthrough. Ayaw magduwa-duwa, don't hesitate sa pagtuod sa Ginoo. Kaya kung magduwa-duwa ka mga kaigsunan, wala kayo focus, kaya duwa man ka huwag imong itanaw. Pero once kung nag-focus ka sa isa kadala, nag-focus ka sa Ginoo, siyempre, you will receive the breakthrough. You will receive the victory na ginasaad sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. So, ngayon siya din, I'm saying, I take it. So, ako ang nadawatan, I take it. So, kinahanglan malipayon ta kung madawatan ato ang panalangin sa Ginoo. So, ato lang yung i-andam ang atong kagalingon sa pag-receive sa unlimited na panalangin sa Ginoo. Number 4, I have it. I have it, a positive habit. Kung saan na positive habit, nag-worship ka sa Ginoo, nagsimba ka sa Ginoo, nagbasa ka sa bulong sa Ginoo, higog man imong Ginoo, labas sa kanan, gibutang nimo ang sinto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Muna siya, I have it. Imo nang nadawatan. Mga igsuon, na kay mga positibo na panalangin yung nadawatan sa imong kinabuhi. Pero, naingon ko siya dito, sa Mark 11:23, whoever does not doubt, di ba sa kingon kang ganina, ang indication of lack of faith, wala niya is butang ang Ginoo sa sentro sa iyang kinabuhi. Masaman,
na siya'y doubt. Pero na siya, whoever does not doubt his heart, but he believes that what he says is going to happen. Mahita mo, gina siya kung wala kay pagduwa-duwa. Mahita mo, gina siya na kay kasing-kasing na nagtuod na sa Ginoo. Kay going to happen, it will be granted him. Saman, imuhang mag-grant na siya. Pamaagi sa imuhang, naingon siya dito, wala'y pagduwa-duwa o kasing-kasing na magawatod nila sa Ginoo. So, sunod, naingon mo siya dito, once you take it in the spirit realm, you won't see it in the natural realm yet. That's what the next eye of faith. So I have it is all about is the power of you have. So na kay power. You have the authority, you have the power to mute the negative sa palibot. You have the power na i-on ang authority na gihatag sa Ginoo to receive the blessing of God, to enjoy the love of God sa doang kinabuhi. So kinahanglan nato gamiton nato ang initiative, common sense, kitungod kay dili gusto ang Ginoo na mag-foolish ta sa mga butang diri sa kalibutan. So na siya diri, that's what you are seeking. It is to have the things you need and desire. The definition of English word have is to possess or to own. Diba? Lipay kita kung natin kaugaling mong basagan, lipay kita kung natin kaugaling mong gamit, malipay ka kung natin kaugalingon na ma-receive na panalangin at sa Ginoo. Di ba kasi natin matahatak kung magulang ka? Pero pasalamat na namin ko sa mga tao na may willingness na magpahulang, magpagamit silang panalangin dahil sa Ginoo. So kinahanglan nato, mga igsoon, na masabda nato na naatay authority na makabatod, makakuha o own ng saman, property. Saan na property? Blessing. Property na igsoon, ihatag na sa Ginoo ang imuha blessing. Kitungod Lamang kay, yun man mo ang power button to declare, to use the authority to receive the blessing of God. That is easy to understand in the natural. When you hold the deed to some property of your hand, you really know you have it. So, kinahanglan nato masabtan kung unsa ang atuang nadawatan. Kibasitahin na yung mga dawatan igsoon. Kaya pagwas kung dili niyo masabtan, unsa ka na nadawatan ba? Na ay something wrong na. Pero kung kabalo ka, kung gikan na panalangin, kabalo ka kung saan magpasalamat sa Ginoo, kay kabalo ka kung isa ang naghataganan. So kinahanglan lang nato i-declare every time sa taong kinabuhi na Ginoo, ang Ginoo maayogid sa taong kinabuhi. So it becomes something entirely different when you need to have something by faith. That's why you have got to be careful about what you say you have. So naman siya diri, Mark 11:23, you'll have what you say. So kinahanglan po nato. Saman, you'll have what you say. So kinahanglan ang nato i-require sa saman. Pagtuo, declaration, kasing-kasing sa tuwang kinabuhi na madawatan nato ang panalangin dahil sa Ginoo. So maramang dili, encourage ang maramang dili, gituo kay para sa kahilaman tanan. So, meron din siya dito sa next slide. Your words can get you into a lot of trouble by canceling out the will and testament of the Lord Jesus Christ that makes you adhere His promises. So, pamaagi sa mga pagtuo, you can cancel the problem na yung encounter sa mga kinabuhi. Imuhang gamiton ang iyong authority sa pag-cancel. Kaya kung dili niyo gamiton ang authority igsoon, dili na siya mag-cancel. Dili niyo desisyonan na i-off ang mute na button, dili na siya makansel, wala tingog anak, dili nimo o imuhang i-bislit ang mute. Pero kung i-on nimo ang power button sa Ginoo, saman, makansel nimo ang mga problema na yung may counter sa imo kinabuhi. Kinahanglan ang naton saman, tuuhan ng Ginoo magapamuhan sa tuwang kinabuhi. So this is the Lord Jesus Christ that makes you hear in His promise. Dili makalimot ang Ginoo so dili makalimot ang Ginoo sa promise niya. Usahay kaya tao na mismo ang makalimot, dili ang Ginoo. Hinungdom na igsoon, kita, ako, bungawon dito, permente. Pero, kung ang Ginoo dili bungawon, iyang saan, iya yung tumanod. So, kinahanglan nato, hindi ka mag-save siyang panalangin mga kaigsunan. Whatever supernatural benefit you need, whatever you believe for, say it out loud. So, kinahanglan isingit
Kaya kung once kung piliin mo isingit, mga kaigsunan, in, lang, sa una-una, okay ka po siya. Pero pamaagi in verbal, di ba kung verbal kayo masyado mag-communicate in verbal, non-verbal. Kaya non-verbal communication kayo, umanak siya ang through online, through mga sulat lang, wala mang kanagamit sa nabaga. Kung magpunan ka verbal, nag-storya ka in physical na pamaagi. So kinahanglan nato i-declare nato loudly. Kaya ang pulong sa Ginoo is saman powerful. Kung powerful ang pasabot, isang saman, gamhanan siya. So makatransform siya sa problem into a blessing. Imuang i-declare man. Masaya kita mismo, sino na problem? Ingon ta problema, dahil ako kay problema, ikaw mismo ang nag-declare. Wala ka nag-declare sa solution, wala ka nag-declare sa panalangin na gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. So kinahanglan nato gamiton nato authority na gihatag sa Ginoo aron makadawat og breakthrough sa tuwang kinabuhi, makadawat og victory sa tuwang kinabuhi. Ngayon ba siya, once you believe, don't toil for it, stand in faith with this fire to let the blessing to do the work. So kinahanglan nato stand in faith. Dili magtanga-tanga. Kaya pag once kung magtanga-tanga ka, humot ba ka sa kaaway, bulawat ba ka sa kaaway. Pag once ang kawatan, dili maging mangawat ang kawatan kung dili mahalot. Mahalot man kung mga kaigsuunan, sitlak niyo sa kaaway. So ginatry sa kaaway na kuwaon yung atensyon, kuwaon yung panahon, aron mawala yung focus sa Ginoo. Aron dili mo kabalo mag-declare sa victory, sa breakthrough sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. So kinahanglan aware ka ng mga kaigsuunan. Kinahanglan walo nato ng mga kabalaka, walo nato ng mga problema nato sige ginabutang sa tuwang hunahuna. So ato lang dinideklara na ang blessing sa Ginoo mag-work sa tuwang kinabuhi. So kinahanglan lang din nato tuuhan mga kaigsuunan. So 5, I take for it. So, imo ang pasalamatan. Di ba, na-receive na nimo, nadawatan na nimo, imo nang i-declare na nadawatan nimo ang tulong sa Ginoo. Unsa man ang sunod? Magpasalamat. Di ba, lamig kayo sa pamati kung pasalamatan ka. Salamat kayo, pastor. Salamat kayo, igsuon. Salamat kayo, ma. Salamat kayo sa iyong pagpa-eskwela sa kuha. Di ba, ang ginikanan namin is pamati. Di ba, unsa na lang ka ang Ginoo? Kung tunaan nato, natin pasalamatan na kasi malipay ang Ginoo mga igsuon. Kung malipay ang Ginoo igsuon, saman, mas ganahan siya mo-bless sa tuwang kinabuhi. Mas ganahan siya muhatag ng opportunity sa pangkinabuhi. Mas ganahan siya, saman, mugamit sa tuwa na mahimo tag panalangin sa tuwang pamilya. So, dito siya sa verse, mga taga-Filipos, verse 4 to 6, ayaw ka mong kabalaka. Hindi ko pa siya rin ayaw kabalaka. Kaya ang kabalaka, isulti kanina, it is an indication na lakao pato sa Ginoo. It is an indication na wala ni mo gisentro ang Ginoo sa mga kinabuhi. Hindi ko siya rin, bisan kung sa pagpilit pangayuwa sa Diyos. Pangayo nato sa Ginoo igsuon. Kaya kung dili niyong pangayo, dili man ang mahatag sa Ginoo. For example, kung yung anak, mangayo, kwarta, kung dili siya istorya, di ba, dili ka kabalo, wala ka inform, mamay ka kung anak ng kwarta, pangbayad sa eskwelahan, so dili ka mahatagan. Pero kung imuang gisingit, imong ginadeclare, kung imong ginapasalamatan ang Ginoo sa imong kinabuhi, na mangayo ka sa Diyos o giya, panalangin, isa nga, mawala yun na matabunan ang imuang kabalaka. Matabunan na igsuon sa panalangin sa Ginoo ang imong kabalaka. Matabunan na yung problema sa panalangin sa Ginoo. So, Diyos ang inyong kinahanglan uban o pagpasalamat sa tanan yung pag-ampo. Sa tanan ninyong pag-ampo, you should always say, pasalamat sa Ginoo. Kaya pabuwas kung dili ka na pasalamat sa Ginoo, you are not contented anymore. Dili ka kontento sa gihatag sa Ginoo sa mong kinabuhi. Kaya wala ka na pasalamat. Kaya sa kaya, dili ko kontento. Kaya tungkol wala man nakuha akong expectation na ipangayo sa Ginoo. So wala ka nagpasalamat, pero kung ginatunan niyo balag, wala niyo nakuha ang expectation, wala niyo nakuha ito, kung sa mga ginadesire sa mga kinabuhi, pero namin kasi na pasalamaton, ganahan mo bless ang Ginoo sa mga kinabuhi. So kinahanglan ang ginatod suon, gamiton ang ato ang kinabuhi na mapasalamat ra sa Ginoo. Think about this. So when we pray, we come to God's presence. So intro pa lang daan,
kung mag-ampo ta, kita ang moduol sa Ginoo. Di ba, kung mangayon na sa tong ginikanan, kita moduol sa tong ginikanan para kita mahatagan. Mo po na siya sa tong amahan. Kung once kung moduol ka sa amahan, hatagan ka. Di ba? Hatagan ka kung sa imuha, tinguha sa mga kinabog. When we pray, we come into God's presence. Wato ta sa presensya sa Ginoo. You're worshiping the unlimited God. You're worshiping the victorious God sa mga kinabuhi. So, kinahanglan lang sa man. Pray. When you pray, you always declare na ang Ginoo magapamuhan sa mga kinabuhi. So, but when we praise, He comes into ours. So, when we praise, when we worship of God, we are enjoying the victory, the joy, the love of God na ihatag sa tuwang kinabuhi. He comes into ours. Siya na mismo ang moduol sa tuwa. Dili na kita ang moduol siya. Kay giving naman. Ayun sa inyo, come into ours. Siya na ang moduol. Di ba kung ang panalangin mo palayo sa imo, sama, di ba lakit tayo? Kung ang panalangin na moduol sa mo, ganahan ka doon kay panalangin na doon. Di ba? Sa tuwang kinabuhi, kita mismo ang magpalayo sa blessing na gihatag sa Ginoo. Kaya tungkol kay lack of faith, lack of decision, lack of declaration. So kung lack ka anak, man, kinahanglan ka na mag-pray. Pray na without ceasing. So kinahanglan nato sakto na He comes into ours sa tuwang kinabuhi. So na sa Kenneth Copeland has said, it is time and again, praise is the big God of faith. So muna imong sandata igsurot sa pagdaig sa Ginoo. Imong pagsimba igsurot muna imong sandata aron sa man. Pusilon nimo ang problema sa imong kinabuhi. Pusilon tayo yung pagduwa-duwa sa imong kinabuhi. Pusilon itong mga butang, mga problema na makahatag o babag sa Ginoo. Kaya pag pusilon igsurot, di ba mawala? Imong mang target na nang focus. Gifocus nimo na pusilon sinubi. Di ba? Pagka siya, mamusilan, kinamang i-focus niya. Mo na siya igsoon, pag once kung gigamit nimo usa ka sandata ang Ginoo, gamiton po na nimo usa ka pusit aron sa pagwala sa problema sa imong kinabuhi. So kana in so many cases, personal praise is the missing element that goes from believing to receiving. And if you're believing for healing, once you go through the healing scriptures in the Old Testament, begin to praise and thank our Heavenly Father who sent Jesus to the cross. Praise Him for healing you. So katong palandaan at palansang ang Ginoo sa cross, sa man, nakadawat na tag-total healing, nakadawat na tag-victory, nakadawat na tag-panalangin sa Panginoon. Isa nga itong buhaton, you need to speak, you need to receive, you need to declare every blessing na dihatag sa Ginoo sa atuang kinabuhi. Kinahanglan natin na siya sabda mga kaigsunan. Kaya usahay, makalimot ta. Ako mismo makalimot. Pero it's good for us na we ma-remind ta, ma-encourage ta sa pamaagi sa tulong sa Ginoo. So, kanapalang danig soul, ato ang mas masabtan na ang pagtuo is proseso ng siya dahil sa Ginoo. Ang sunod, ang pinakalas. So, ang last is, I forgive. Kung nagpapasaylo ka, di ba, lisod kayo magpasaylo pag once kung pamatik lang. Kung pamatik niyo na magpasaylo, pamatik lang. Pasaylo natin kakaroon, pero huwag na po kung pamatik ka, masuot siya, balik na po, di pamatik naman mo, feeling naman mo. Pero pag once kung mag-forgive ka, it should be required. So na lang ibalik-balik, decision making, ina-decide mo, wholeheartedly, na yung ginapasaylo mo na siya sa mga kinabuhi. At ang inumduman na pamaagi sa paglansang sa Ginoo sa cross, iyatanggi, gipasaylo. So kinahanglan nato mawala ng mga kaigsunan na ang forgiveness is one of the instruments in order sa man, mahimo tao, bridge siyang panalangin. Kaya pag once mo ang forgiveness, mahimong barrier, dili ka mahimong channel of blessing sa imong pamilya, sa imong igsoon, sa imong nasa imong palibot. Kaya unang palandaan na may barrier. Saan ang barrier? Unforgiveness. Wala kay kasing-kasing na magpasaylo sa imong kaiso. Imuha ising katao. So, naingon siya sa Galatians chapter 5 verse 6, faith working by love. So, kinahanglan kinasing-kasing ang pagtuo. Dili lang for requirements for compliance. Kaya, okay naman kay pag once kung for compliance lang, basta-basta.
Kung ako, kung gikapoy na ako, basta-basta lang para makapasa na ko. Di ba? Bakit is pamatik kung ang maestra, di ba, di ma-appreciate ang requirements sa estudyante pag once kung laguan lang, wala kitarong. Pero kung ang once kung ang estudyante, nagtinarong, ganaan sila katag o grado.